May pakpak ang balita. At ayon sa ipinadala sa aming mensahe, may pakpak din daw ang bali-balita ngayon sa isang bayan sa Quezon na nagdudulot sa kanila ng pangamba. Good evening po, Ma'am Jessica. May problema dito sa aming lugar tungkol sa isang ibon na nangdadagit, bumabaon ng kanyang kuko sa ulo at leeg kung saan tinamaan. Pag-atake po ng ibon ay bigla na lang lumilipad ng mataas at hindi na nakikita. Marami pong makapagbibigay ng pahayag at nakaranas sa pag-atake ng isinasabing ibon na ito. Laki po pala ng sugat, Eric. Kala ko maliit. Sugat. Sa video, makikita ang isang binatilyo na duguan ang ulo. Dahil tungkol ito sa kaligtasan ng publiko, bumiyahe ang aming team sa kalsadang ito sa bayan ng Unisan sa probinsya ng Quezon, kung saan madalas daw nagaganap ang pag-atake. Ang kahabaan ng kalsada na kung tawagin ng mga residente, busay, napapalibutan ng mga nagtatayugang puno. Mukhang tahimik at payapa. Pero pagkagat ng dilim, may naghahasik daw rito ng lagim. Tuwing gabi lang po talaga siya umaatake. Nag-aalangan po kami dumaan, lalo na tigit ay kung gabi. Isa sa mga nag-aalangan ng dumaan dito tuwing gabi, ang binatilyong si Jack Jack. Siya ang nasa ipinadala sa aming video na nadali kamakailan ng kinatatakutan nilang malaking ibon. Nasa labas po ako nung gabing yun dahil nahuli ako ng gagamba. Kasama ko po yung tito ko, sakay po ako ng motor. Nang walang ano-ano, Nang bumulos ng ibon, bigla lang po akong kinalmot. Masapat po dugo yung ulo ko. sina Jack Jack agad kumaripas ng takbo at nagtago sa isang kalapit na bahay. Malaki talaga, malaki ibon. Laki po pala ng sugat, Eric. Kala ko maliit. Sugat. Nasaan yung ay oo nga. Simula ma'am nung inatake siya ng ibon, hanggang ngayon pinagbabalan ko na siyang lumabas. Hindi na po ako dumadaan sa nangyari dahil gawa po ng trauma at sa takot. Ang higanting ibon nagagalit daw sa sinumang babasag sa katahimikan ng gabi sa busay. Ang madalas daw pinupuntirya ang mga dumadaang nakamotor katulad ni MJ. Nung gabi po na yun, nagpapark lang po ako ng motor. Pagkatalikod ko po, may kumalmot bigla sa likod ko. Diyan po siya bumaba. Padiretso baba po siya diyan sa lakas po ng bulusok niya po. Nakabuka po yung pakpak at kung hanggang saan ko po hanggang dito ko po. Dito po sa baywang. Ito po yung mga natamo ko po nung gabi na yun. Mga 8 pong kalmot po yung tamo ko po. Ito po yung damit na suot ko po nung nadali po ako. Talagang matutulis po yung kuko niya kasi po nabutas po yung damit ko nun. At ang umaatake raw sa busay, hindi hamak na mas malaki kumpara sa ordinaryong ibon. Madali rin daw itong masilaw sa liwanag. Kaya nung minsang bumiyahe ang magbabarkadang Ana at Nicole na may dalang flashlight, bigla-bigla na lang daw silang inatake nito. May gumanon po sa akin. Eh di ako po yung nagulat. Eh hagis ko na po yung hawak ko. Nangatumba na po kami sa motor. Sa sobrang gulat ko nga po. Pagtingin ko po sa itaas, ayun siya! Nandun po siya, hindi ako po iyak na iyak. Na feeling ko po isusugudin ulit. Dating po namin sa bahay, parang nahapdi na po yung ganito ko. Pagtingin niya po, sobrang laki ng sugat. May mga dot-dot po na 3. Dumugo po siya. Bale, ang tusik niya po ay 6. Dito po, tas dito po sa may pababa po, tas hanggang dito daw. Makirot po. Gusto man daw nilang iwasan ang kalsada kung saan umaatake ang kinatatakutang ibon. Wala naman daw silang ibang alternatibong ruta. Dito po sa sangang ito, dito ko po talaga nakita yung ibon. Light brown po. Parang may dark po yung kanyang pakpak. At hindi raw yun ang huling beses na nakainkwentro nila ang misteryosong ibon. Pagdating po namin dyan sa Busay, naglilingon-lingon si Nicole. Sinabi niya po sa akin, nakita na daw niya. Tapos nagulat na lang po kami, biglang pumagaspas na lang po sa bag niya. May kabigatan at kalakihan po talaga yung ibon. Nandun po siya sa talagang liblib po, yung wala po talaga masyadong nada. Pag nakatalikod na sa kanya, saka po siya susugod. Kalimitan po ay every Wednesday po talaga siya nalabas. 9 po talaga kalimitan. Pakiramdam nila, hindi lang daw iisa ang umaataking ibon sa kanilang bayan. Feeling ko po magkakaiba po talaga sila. Nung kami lang pong dalawa ni ate, maliit pa po nun pero nung kami po talagang dalawa na ni Angel, sobrang laki na po talaga niya.
Ang mga residente ng barangay na sakop ang Busay naaalarma na sa sunod-sunod na ulat tungkol sa misteryosong ibon. Kaya lumapit na sila sa aming programa. Ang nais ko lang, maliwanagan kami na ano ba talaga yung umatake sa aming lugar na ito na hindi masugpo-sugpo bakit palagi siyang umatake. Wala ng sugat, Eric. At dahil hindi raw gawain ng pangkaraniwan na ibon ang mang-atake ng tao, at ngayon din lang daw sila nakaranas ng ganon kaagresibong ibon, idagdag pang hindi ordinaryo ang laki nito. Ang suspecha tuloy ng mga taga rito, hindi ito basta-bastang ibon. Naniniwala po ako na ito po ay aswang. Kasi po malakas po siyang umatake. Sa palagay ko po, ma'am, ay aswang. Kung yun man ay ibon, dapat pag isang ano niya sa tao, umalis na siya. Ang mga residente tuloy, nagkakatakutan na. May pagkakataon po na ayun na namin dumaan tuwing gabi sa may Busay. Bago pa lang po kami papasok ay talagang kami po ay naninervyos na. Para subukang matunton ang kinaroroonan ng kinatatakutang malaking ibon, naglibot ang aming team sa kagubatan sa palibot ng Busay kasama ang isang mananambal o folk healer. Tinungo nila ang isang puno na malapit sa isang kuweba na pinaniniwala ang tirahan ng umaataking ibon na naghahasik ngayon ng takot sa bayan. Dito ma'am, nakatira oh. Hanggang sa meron silang napansing kakaibang bakas ng paa. Ari po yung bakat ng paa niya ma'am ho. Ayan. Hanggang ang kinatatakutang nilalang na litratuhan nila. Picturean ko po yung ibon para makita po ng ibang tao yung itsura niya. Ibon nga ba ito? Di talaga pangkaraniwan. O isang kakatwang nilalang? Sa palagay ko po, ma'am, ay aswang. Base po dun sa picture. Dapat ba talaga itong katakutan? Ayan o, kita mo. Ang pagpapatuloy ng investigasyon sa nangangalmot at umaataking lumilipad na misteryosong nilalang sa isang bayan sa Quezon sa aming pagbabalik. Wala ng sugat, Eric. Kala ko maliit. Pumapagaspas ngayon ang takot sa bayan ng Unisan sa Quezon Province. Sa kailaliman kasi ng gabi, may lumilipad na nilalang na umaatake raw sa mga motorista. Wala ng sugat, Eric. Kala ko maliit. Sugat. Nang bumulos ng ibon, bigla lang po akong kinalmo. Masakit po, dugo yung ulo ko. Sobrang laki na po talaga niya. Ang mga nabiktima umabot na ng mahigit 20. Sa palagay ko po, ma'am, ay aswang. Kung yun man ay ibon, dapat pag isang ano niya sa tao, umalis na siya. Para mabigyang linaw kung ano ba itong lumilipad na nilalang na umaatake sa kanilang mga kababayan, Wala ng sugat, Eric. kasama ng isang mananambal, pinuntahan nila ang isang bahagi ng gubat kung saan pinaniniwala ang nakatira ang kinatatakutang malaking ibon o nilalang. Layo pa, doon pa yung. Ang sadya nila, ang isang malaking puno na ayon sa ilang mga residente, posible raw pugad ng misteryosong ibon o nilalang. Dito ma'am, nakatira oh. Doon siya nakasiksik ho. Doon sa ilalim mo. Nakakita sila ng kakaibang bakas ng paa. Ari po yung bakat ng paa niya ma'am ho. Ayan. Imposibleng bakas ng tao. Napakatarik na bundok, ito pa hindi tambayan ng tao. Ang mga bakas ng paa, posible raw mula sa misteryosong ibon na nalitratuhan kamakailan ni Lawrence. Nung araw po na nalitratuhan ko po yung ibon, yun din po yung araw na inatake po si MJ. May nakatigil po dito na tricycle. Akala ko po may problema. So nilapitan ko po. Tapos tinuro po nila yung nakabang sa kanilang ibon. Picturean ko po yung ibon para makita po ng ibang tao yung itsura niya. Kinumpirma po ni MJ na yun yung ibon na umatake po sa kanya.
titigang mabuti. Nakadapo ito sa sanga ng isang puno habang ang mata nito parang nagliliwanag sa dilim. Malaki po siya, mga sa alating di pa po. Kulay brown po siya. Medyo yellow po yung kulay ng mata. Hindi po yan edit kasi hindi po ako maalam mag-edit ng professional litrato. Pero ito na nga ba ang ibong ng gagambala sa mga tiga-Unisan? Ang mga kawani ng City Environment and Natural Resources Office ng Tayabas at ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Unisan sa Quezon Province nagsagawa ng sariling investigasyon. Ayan o, kita mo. Yan po ba yun? Ayon sa kanilang mga nakalap na impormasyon at base sa larawan ng nalitratuhang nilalang, ang umaatake sa mga motorista hindi misteryosong nilalang o aswang, kundi posibleng isang klase ng ibon na kung tawagin, Philippine Eagle Owl. Kapag siya ay threatened, possible po na umatake. Gawa din po nung sa ingay, nadidisturb sila. And then yung sa light nga, feel nila na-threat sila. So, umatake po sila. Kailangan lang po natin wag silang gambalain, patayin, hantingin. Initial lang po ito. Kailangan pa po tayo magsagawa ng further investigation. Mas gagaan ang paramdam ko na nalaman ko na ibon yung... Maniniwala naman po ako pero iba pa rin po yung sa toong paniniwala kasi po ako yung nakaranas. Kasi itong aswang parang parte ng ating kalamang bayan. Sa cautionary tale na dapat din ay huwag kang lalabas-labas basta sa dilim kasi it might lead you to death. Hindi sapat para sa akin ang mga sinasabi nila sa bakas ng malaking ibon. Kung malaking ibon po ito, sana meron silang nakikita mga balahibo ba lang sa kapaligiran nito. Pwede, indikasyon dahil sa malaking bato na itabi. Pinalagay na street light ay bali 4 po. Nagpaparubing po ako ng mga barangay tanod. Sa kadiliman, anumang lumilipad na nilalang na bigla na lang umaatake mula sa kawalan at nang iiwan ng mga biktimang duguan. Wala ng sugat, Eric. Talagang maghahasik ng takot, magpapalipad sa napakalikot na imahinasyon. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.